OMG, yari na. Nako, Lacson at Remulla. Eto pa lang si late Yusek Cabral ay ready to talk na pala ito mga kaubayan. Eto ang bagong pasabog ngayon. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Eto, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, 1 like, 1 subscribe. Maraming salamat po. At eto, simulan po natin ang ating balitaan, no? Nako, ito po ang bagong pasabog kasi sabi po nila mga kaubayan, no, ay nahulog sa mataas na lugar si Yusek Cabral, no? Pero may lumabas pong video na ito pa lang si Yusek Cabral ay takot sa matataas na lugar mga kaubayan. Sabi po ng question, no? Sabi po ng nagtatanong sa kanya, what's your biggest phobia? No? Sabi naman po ni Yusek Cabral, heights. Ibig sabihin, mataas pong lugar or yung matataas ang kanyang kinatatakutan. Paanong nahulog kung takot naman pala sa mataas? Ito ang sagot ni dating DPWH Secretary Maria Catalina Cabral sa lumang panayam na kumakalat ngayon sa social media. Kung saan sinagot ni Cabral na takot ito sa matataas na lugar. Nako, may misteryo talaga dito mga kaubayan. May misteryo talagang nangyayari. Okay? Dito po sa pagka-gorgor ni Yusek Cabral. Marami po ang ating iniisip pero hanggang speculation lang po tayo. Kasi sabi nga ni John Vic Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa tapos ang autopsya. Okay? Pag natapos po yung autopsy, as long as it is not tampered, di ba? Dudable tayo Okay? As long as it is not tampered, malalaman po natin ang katotohanan. No? Update nga po pala, kinuha po pala ang kanyang mga gadgets, no? Sabi ni Boeing, para ma-preserve, okay? Alright, pero ito naman po ang pasadahan po natin din, no? Itong si Lacson. Kasi lumapit pala si Yusek Cabral kay Senator Ping Lacson. Lumapit Sabi po dito, Ping, okay, sa balita na Daily Tribune. Ping, sabi po ni Senator Ping, Cabral ready to talk. The suicide angle in the death of former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral was dismantled by Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Cabral, through her lawyer, had sought a meeting with Lacson and 2 members of legislative staff to discuss how she could proceed with the possible testimony before the Blue Ribbon Committee, making it unlikely stated in the initial police findings. Yan, lumapit pala si Yusek Cabral para magbigay ng testimonya sa Blue Ribbon Committee. Okay, ano kaya ang sinabi ni Yusek Cabral, mga kaubayan? At sino kaya ang mga nakaalam noon? Kasi it is very important. Pwede po silang maging person of interest dito mga kaubayan. Di ba? Pwede po silang maging person of interest. Malay natin, for example, ganito. Senator Ping Lacson, 2 staff, nag-usap with Cabral. Diba? Meron pala sa 3 yan. Sa 3 kinausap ni Yusek Cabral, meron palang naghudas at tumawag sa mastermind. Okay? Sanabi, for example lang sir, eto na, katapusan nyo na. Nagsalita na po si Yusek Cabral. Diba?
nakikita yun, napipicture out yung mga karibin natin, yung mga possible things to happen. Pwedeng ganun, di ba? Pwedeng may mangyaring ganun. Kasi pabida-bida si Lacson na ito, nagkakaroon tuloy ng speculation ang taong bayan. Paano nangyari yun? Matapos kayong kausapin? Siyempre, palilipasin pang ilang araw niya. Di ba? Nakikita natin sa mga pelikula no? Na kinausap yung witness, tapos may trahedor pala. After a few days, wala na yung witness, gurgur na. So, maaari ba nating maituring na person of interest itong si Senator Ping Lacson at ang dalawa pang staff, legislative staff? Mga kababayan. Anyway, ano pang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa. Maaari din po bang maging person of interest? Kasi pumunta rin daw sa ombudsman, sa Office of the Ombudsman si Yusek Cabral. Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Target ng Office of the Ombudsman na maghain ng aplikasyon para hilingin sa Sandigan Bayan ang pag-issue ng cyber warrant para makuha ang kustudiya ng mga cellphone at iba pang devices ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasunod ito ng pagkamatay ni Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Nagulantang ang publiko matapos iulat ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ngayong Biyernes. Nakuha ang katawan ni Cabral matapos mahulog umano sa bangin sa gilid ng Buwed River sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Isa si Cabral sa iniimbestigahan ngayon dahil sa pagkakadawit ito sa maanubalyang flood control project. Sa pahayag ng Office of the Ombudsman, ipinagutos sila na makuha at maingatan ng cellphone at iba pang gadgets o device ni Cabral na makatutulong sa investigasyon. We know that former Yusek Cathy Cabral is very central to our investigation, and we need to preserve the integrity of all the information that she may have held while she was alive. It's information that has reached us na meron talaga siyang listahan sana ng mga tao na nag-insert ng mga projects sa budget. No? So, hindi pa natin nakikita itong listahan. For those who do have access sana sa kanyang mga computers, whether personal or for work, which may contain itong mga listahan na to, Nais ng ombudsman na makuha ang kustodiya ng mga gamit ni Cabral para matukoy kung sino-sinong opisyal ang nasa likod ng insertion at kung sino-sino rin ang mga nakausap nito bago pa man ito nagpakamatay. Gusto po nilang kunin sa ikustodiya ng ombudsman para para makita nila yung mga involved sa flood control at masala nila yung mga kaalyado nila dito kayo. Delete, remove na yan, okay? Okay? Tapos yung mga talagang pinag-iinitan nila kahit wala doon, pwede nang ilagay doon. Pwede nila, sa bagay, ngayon wala na po si Yusek Cabral, pwede na po nilang ilagay doon sa kung ano mang gadget na yan, no? Ilagay nila pangalan ni BP Sara. Diba? Madali na lang pong i-manipulate yan. At kapag nandyan po sa ombudsman, mga kaubayan, maniwala kayo. Base sa nakuhang impormasyon ni Clavano, nasa pamilya na ang mga cellphone at iba pang device ni Cabral. Dahil dito, nais ng ombudsman na Tama po yan mga kaubayan. Dapat sa pamilya po yan ibigay. Para sila lang ang pwedeng, di ba? Makapag-control niyan. Hindi pwede sa ombudsman. Delikado tayo dyan mga kaubayan. Isipin nyo kayo pong pamilya ni Yusek Cabral. Wala na po si Yusek Cabral. Kaya kailangan magkaroon po ng hustisya ang kanyang pagkawala, di ba? At magkakaroon lamang po yan ng hustisya, no? Kapag na isang bulat na nakulong, no? Ang mastermind. Tama, wag niyo pong ibigay yan. Nako, good job po sa pamilya, no? hain ng aplikasyon sa Sandigan Bayan para sa cyber warrant para makuha ang gamit nito. that is definitely something that we have started to work on. Lalo na ngayon po, no, na we are verifying the death of the former Yusek Cabral. This would be the best time
to move for the custody and preservation of the contents in her devices and gadgets. Nananawagan din si Glabano sa pamilya ni Yusek Cabral na makipagtulungan sa patuloy na investigasyon. Bumubuo na rin ang team ng ombudsman kung papaano makukuha ang mga ill-gotten wealth ni Cabral. Kahit po pumana no ang isang tao, accountability still has to be exacted, especially when it involves public funds. No? So our hope and our goal here is to make sure that every proven amount, every cent, every peso na malaman natin na nanakaw pala at nandyan sa estate ni former Yusek Cabral, ay kailangan talaga kunin pa din at isole sa gobyerno. Target din na isailalim sa automatic autopsy si Cabral dahil sa mga suspicious death nito na hindi naman gusto ng pamilya. Ibinahagi rin ni Clavano na bago pa man ang pagkamatay ni Cabral ay tumungo pa ito sa Office of the Ombudsman noong December 3. Ito'y anya para sa pagtatanong kaugnay ng isinasagawa investigasyon. Sa kabila nito ay ginit pa ni Clavano na kahit pa natagpo ang patay sa bangin, si Cabral ay hindi pa rin ito lusot sa mga kasong administratibo at kriminal na inihain sa kanya dahil sa bilyones na anomalya sa flood control projects. So yan mga kababayan, no? Bumisita din pala si Yusek Cabral sa ombudsman. So ano kaya ang kanyang sinabi sa ombudsman? Yun ang importante, di ba? At sino-sino po yung mga nakausap niya sa ombudsman. Okay? Kasi, mga kababayan, no, biglaan po yung nangyari sa kanya eh. Diba? Biglaan po. Kaya kung sino-sino man po yung mga nakausap niya, it's very important. Also the driver, diba? Pati yung driver, importanteng imbestigahan niya. Parang ang nagsisinungaling eh. Ito para sa akin lang mga kababayan. Kasi biruin mo, isang oras niyang iniwan doon si Yusek Cabral. Diba? Isang oras niyang iniwan. Oh? Bakit sinabi, wala namang sinabi si Yusek Cabral, diba, na sige, umalis ka muna, balikan mo na lang kung isang oras. Diba? Pero siya, nagkusa po siyang bumalik isang oras matapos. Diba? Marami po ang pwedeng mangyari sa loob ng isang oras. Mga kababayan. Diba? Kaya hindi natin maiwasan yung mga ganong mga ganong speculation, but it is just only speculation. We don't have any evidence, no? But still, public opinion is very important, no, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.